Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang nakakapanabik na story tungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin ang teoryang si Kawaki ang siyang wawasak sa Konoha at si Amado ang nasa likod ng lahat ng pangyayaring ito. Si Amado ay former Inner Kara member at siya ang nangunguna pagdating sa pagre-research at paggawa ng mga scientific ninja tools. At first, si Amado ay naging miyembro ng Kara upang patayin si Ishiki Otsutsuki. Siya ay gumawa ng mga cyborg na siyang tatapos kay Ishiki, ngunit sa hindi inaasahan, ipinatapon lahat ito ni Jigen. Since ang totoong intensyon ni Amado ay nananatiling napaka-misteryoso, so napaisip ako guys na maaaring si Amado ang totoong kalaban dito at siya ang tutulong kay Kawaki upang wasakin ang Konoha. Dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa malinaw sa ngayon kung sino nga ba ang totoong kalaban dahil nga sa mga future footage na ipinakita na nagsasabing hindi lang si Ishiki or si Code ang magiging kalaban dito na siyang wawasak sa Konoha. At ngayon, inaakala natin nga na malaking banta sa Konoha is ang Kara organization na mayroong napakalalakas na ninja. At ito nga ay pinapangunahan ni Ishiki Otsutsuki, which is eventually ay natalo ni Naruto, Sasuke, Boruto at Kawaki. Ang pagkatalong ito ni Ishiki ay may kasamang tulong din na nagmula kay Amado. Si Amado na isang scientist at siyang responsable sa pagkakaroon ng mga scientific ninja tools ng bawat Kara member. Kung matatandaan nga guys, trinidor daw nga ni Amado ang Kara organization at siya ay tumulong upang matalo ang kanyang dating pinaglilingkuran na si Ishiki Otsutsuki. Sa kabila ng mga ipinakitang kabutihan ni Amado, may mga bagay pa rin na hindi malinaw at hindi sumasang-ayon sa kanya. Simula noong si Amado ay naging taga Konoha, si Shikamaru ay mayroon pa ring matinding pagdududa sa kanya at hindi nga malaman kung ano ang dahilan ng mga pagdududang ito. Dahil na rin siguro si Amado ay sangkot din sa mga napakasamang gawain ng Kara organization, kasama dito ang pagpatay ng mga napakaraming ninja at pagpatay ng mga bata upang magamit nila bilang vessel ni Ishiki Otsutsuki. Ngunit si Amado ay nanindigan. Ayon kay Amado, gusto lamang niya na protektahan ang mundo laban kay Ishiki Otsutsuki, kaya naman nagawa niyang kunwari maging faithful siya sa Kara organization. Ngunit sa kabila ng mga sinabing ito ni Amado, may mga bagay na makapagsasabing si Amado ay nagsisinungaling sa bagay na ito. Katulad na lamang noong nakumpirmang si Ishiki ay namatay na, napansin ni Sumire at ni Katasuke ang kakaibang galaw o kilos ni Amado na hindi mapakali at mistulang nag-aalala noong malaman niya ito. At nung dumating nga si Kawaki, Boruto, Sasuke at Naruto, sa hindi inaasahang reaksyon ni Amado na siya ay napaka-concerned tungkol sa kalagayan ni Kawaki. Si Amado ay nag-aalala sa kalagayan ni Kawaki at tila siya ay merong iniisip na kung ano ang mangyayari sa kanyang mga plano. At isa pa guys, sa previous episode ng Boruto Naruto Next Generation anime series kung saan naglaban nga si Kawaki at Garu, dito ay nagawang i-activate ni Kawaki ang kanyang karma at pinatamaan ang mukha ni Garu. Dito ay sinabi ni Amado kay Kashin Koji na, "It's complete, the world will kneel before Kara." Nakakaduda ang sinabing ito ni Amado, na maaaring si Amado nga ay mayroong tinatagong sekreto at plano, kasama na dito ang planong siya ay mag-aak pa rin bilang kakampi ng Konoha, may kasama man siya o wala. At maaaring si Amado ay may mata sa Kara, na siyang nagre-report sa kanya kung ano ang nangyayari dito. At maaari ring kailangan ngang mamatay ni Ishiki upang maisakatuparan niya ang kanyang mga plano na for sure kung sakaling mangyari ito, ipapaliwanag lahat ni Amado ang kanyang ginawa upang maisakatuparan ang lahat ng kanyang plano.
Ngunit, paano kayang nagawa ni Amado na si Kawaki ay maging masama o mga dahilan kung bakit winasak ni Kawaki ang Konoha? Dahil kung matatandaan, si Kawaki ay merong napakatinding pagmamahal kay Naruto, hindi lang kay Naruto kundi sa buong pamilya nito at sa buong Konoha, na silang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. So ano kayang naging dahilan kung bakit nagawa ngang wasakin ni Kawaki ang Konoha? So ito nga yung mga theory guys na maaring nangyari kay Kawaki kung bakit niya wawasakin ang Konoha. So bago nga iwan ni Amado ang Kara, sinabi niya dito ang salitang work, which walang sinasabing specific detail dito sa sinabi niyang ito, or maaring ang pag-alis niyang ito at pagpunta sa Konoha is part of his plan. So wala nang Otsutsuki to take this order from, walang kahit anong dahilan si Amado upang ipagpatuloy niya ang kanyang eksperimento tungkol sa karma, maliban na lamang kung mayroon siyang mga sariling plano para sa kanyang napaka-misteryosong kapangyarihan. Dahil kung matatandaan, magpasa hanggang ngayon ay napaka-misteryoso pa rin ng power at ability ni Amado. At kung ipagpapatuloy pa rin ni Amado ang kanyang research about sa karma, maaring ito ang dahilan kung bakit sa paanong paraan si Kawaki ay nagtataglay pa rin ng karma na nakita natin during the Battle of Kawaki at ni Boruto sa ipinakitang future footage. Si Amado nga ay naglagay ng scientific ninja tools kay Kawaki at confirm na nga na si Kawaki matapos nga ang matagal na panahon ng pagkakaroon niya ng karma ay siya ay 80% Otsutsuki na kahit pa natanggal na sa kanyang katawan ang karma seal. So, maaari ngang gamit ang research ni Amado sa karma at ang teknolohiya ay malalaman niya kung paanong muling i-activate ang karma ni Kawaki since siya naman ay 80% Otsutsuki na. So, maaaring ito ang dahilan kung bakit meron pang karma si Kawaki sa future footage. At tungkol naman sa usapin kung paano ngang si Kawaki ay naging masama. So related ito dun sa sinabi ni Amado na it's complete, the world will kneel before Kara. Maaring dito pa lamang ay inihanda na niya si Kawaki sa kanyang mga plano at maaring nilason ni Amado ang isip ni Kawaki upang siya ay maging masama at kamuhian ang Konoha, o maaring si Amado ay gumamit o nag-install ng mga tools or mga component upang makontrol ang pag-iisip at katawan ni Kawaki na siyang naging dahilan kung bakit nagawa niyang wasakin ang Konoha na dating pinakamamahal niya. At maaaring ito rin ang dahilan kung bakit nagawa ni Kawaki na dalhin sa ibang dimensyon si Naruto. Si Naruto na lubos niyang nire-respeto. So yan na nga guys ang mga maaaring naging dahilan kung bakit magaganap ang nasa future footage na ipinakita sa atin. Kung sakaling ang teoryang ito guys is totoo, ito nga ay talagang napakalaking banta sa Konoha dahil kung sakaling si Amado ang totoong kalaban dito. Dahil sa siya ay nasa Konoha ngayon, maaaring marami na siyang alam tungkol sa kahinaan ng Konoha village. So, dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!